So magandang umaga mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Banilad, Cebu City. Masyadong maluwag ang traffic ngayon mga kababayan sa oras na ito. By the way mga kababayan, magko-comment po tayo ngayon. Malaking issue po ito mga kababayan. Isang national budget. National budget. May mga irregularities mga kababayan, may mga blank. Ngayon mga kababayan, ito ay nabatas at pinirmahan ng ating Pangulo Marcos. Ito ay questionable. Sabi pa ng dating Pangulong Duterte, ito daw ay hindi sang-ayon sa batas. Hindi pwede maglagay ka doon ng mga blank dahil batas yan. Kapag maglagay ka ng batas, maglagay ka ng budget, kailangan walang blank. Kailangan matuwid. Kapag mayroong blank, pwede kang paila ng kaso. Ngayon mga kababayan, ano sa palagay ninyo? Pwede ba na itong ma-impeach ang Pangulong Marcos? Sinabi pa niya wala isang fake news. Is a liar. Lying. Paano may malain? Nasa website ng Malacanang yan. Paano yan kasi hindi na binabasa ang panukalang batas na ginagawa ng mga buhaya. Yun ang totoo mga kababayan. Hindi na binasa kung anong meron. Pirma lang. Sabi pa niya 2,000 pages. Alam ka, 2,000 pages ang nandyan. So paano mo talaga yan mababasa? Dahil wala kang interest pagbasa. Ngayon may irregularities sa General Appropriation Act. Sabihin mo, hindi totoo. Paano yan? Mayroon ngang copy ang dating Pangulo kasi nandyan niya sa website ng Malacanang yan . Nasa website niya ninyo ba? Paano yan? By the way mga kababayan, kung hindi ka pa na-subscribe sa aking channel, pa-subscribe naman. Pa-like and share ang ating video para na madagdagan ang ating subscriber. Mga kawan. By the way mga kababayan, kung hindi ka pa nakasubscribe, pa-subscribe naman sa ating video. Ito na ang katotohanan mga kababayan. Ito na ang katotohanan. Ito ay resulta ng ating pagkabangag. Hindi na natin binasa ang General Appropriation Act na ginawa ng bicameral dahil ito daw ang bicameral, ito ang final na batas na kailangan pirmahan ng presidente. Ngayon, anong sabi na ng kapatid ni Marcos? Hindi siya pumipirma dahil alam niya may mali. O bakit may mali? Senator Ivy, bakit hindi mo sinabihan ang iyong kapatid? Wag mong pirmahan yan kasi may mali. May mali. Ibig sabihin, kahit nakita mong mali, bakit hindi ka privilege speech? Na ito ang batas na ito, hindi kailangan pirmahan ng ating Pangulo dahil may mali sa ginagawa ng mga buhaya dyan sa Congress. May mga blank. Totoo naman ang sinasabi ng ating dating Pangulong Duterte. Kailangan gumawa ka, kailangan walang blank. Kailangan may purpose yan kung anong pinaglalaanan ng pondo niyan. Pero kung may blank, reserve fund, hindi maganda yan. Saan mapunta ang reserve fund? Saan papunta? Saan papunta ang reserve fund? Mga kababayan. Saan papunta? Sa mga buhaya. Bilyon ang nandyan mga kababayan. Bilyon. Nakita ito ni Crespo. Nakita ito ni Senator Chis Escudero, Senate President. Bakit wala namang reaksyon? Ibig sabihin, may kakampi sa loob upang maimanipula ang batas. Manipula ang budget. General Appropriation Act 2025. Bakit hindi? Wala silang imik. Ibig sabihin, may tinatagong lihim. Ibig sabihin, may mga plano. May mga plano na eleksyon .
Bilyon anang dyan mga kababayan. Bilyon. Hindi milyon, bilyon ang pera dyan. 6 trillion budget yan ng 2025. Tapos lagyan mo ng blank-blank. Anong akala mo sa dating Pangulo? Hindi, abogado yan, judge yan. Alam niya kung ano ang meron. Ito namang caretaker ng Malacanang, sabi naman, isa fake news. Dating Chief Justice, Renato, sino yan? Bakit hindi ka nag-react ng klaseng ganyan? Alam mo yan, ibig sabihin, may pikit mata kayo. Natatakot ka. Natatakot ka. Baka masibak ka kung magmamarunong ka sa Malacanang. Ngayon, gawin mo na, Mr. Dating Pangulong Duterte. Gawin mo na ang tama, pailan mo ng kaso. Pailan mo sila ng kaso. Dahil ito ay hindi tama. Labag yan sa batas. Alam niyo naman, marami kayong mga advisor dyan na mga abogado. Pero bakit ginagawa pa rin ninyo? Ito namang Congress, meron namang dyan, pwero lang sa magandang layunin. Yung ibang congressman, pinupuri ko yung mga magandang, kagaya ni Marcolita, yung ibang mga congressman na natakot, takot sa baka hindi, kahit wala kang pakialam, bakit ka matatakot kung ang nilalabanan mo ay ang tama? Bakit ka matakot? Bakit ka matakot kung ang nilalabanan mo ay tama? Kahit wala kang budget ibigay, basta ilantad mo lang ang katotohanan. Bakit ka elected official ka? Bakit ka manahimik? May kapangyarihan ka, ilantad ninyo ang katotohanan. Ano man ang privilege speech, privilege speech ni Congressman Ungab ng Davao. Bakit ang General Appropriation Act 2025, bakit may mga blank ito? Ito sasabihin may reserve fund. Ilan yan may reserve? Kung may reserve fund, ilagay yan magkaano. Kayo lang ang nakakaalam kung saan papunta ang pera. Kung papunta sa bulsa, kayo rin ang nakakaalam. Walang nagko-question. Walang nagko-question sa inyong maling ginagawa. Ako, mga kababayan, gising na kayo. Nakatulog kayo ng mahimbing dahil sa 20 ang kilos ng bigas. Gising kayo. Paano natin ito maitutuwid kung ganyan klase kayo? Kung gising kayo, subscribe niyo ako, pa-like and share ang ating video para mas marami pang ito mapanood. Sa mga taong hindi pa nakapanood, panoorin nyo hanggang dulo ito mga kababayan para malalaman mo kung ano talagang katotohanan. Ito ang totoo mga kababayan. Bakit pinapayagan ito ni Marcos? Pinipirmahan niya kasi may plano siya. May plano siya. Kasi kahit ipanandali big time lang, pang big time lang lalim ka isang, kahit sabihin natin makatyopi kaya ng 2 billion o itong mga congressman tag 100 million, 200 million, trillion, 6 trillion ang budget ng buong Pilipinas sa 2025 na next year na sa 2026, 2027, 2028. Ngayon, anong mangyari? Bilyonaryo ang mga buhayang mga ito. Naging bilyonaryo ang mga buhayang ito. Walang hiya, kapal ang mukha. By the way mga kababayan, maraming salamat po sa inyo. Dito na po tayo ngayon sa Talamban. Maraming salamat po. Napakainit ang panahon mga kababayan. Maawa naman kayo, ipasubscribe naman, pa-like and share ang ating video dahil nandito po tayo sa under the heat of sun. Nagka-question sa mapundo ng ating bayan. Pa-like and share ang ating video. By the way mga kababayan, maraming salamat. God is good all the time. God is good. It's your kaninyong tanan mga kababayan. I love you mga kababayan.